Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastora Ana Orsales mula sa CRC Calamba Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po ko sa isang maikling panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa panibagong buhay na ibinigay mo sa amin sa umagang ito. Marami pong salamat. Ikaw po ang manguna sa akin sa pagpapahayag ko ng iyong mga salita at dalangin ko po, bigyan niyo po ako ng karunungan at kaalaman na nagmumula sa inyo. Marami pong salamat sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Ang devotion po natin ngayong umaga ay may title na The Fall of the Canaanite City of Debir, na mababasa po natin sa Joshua chapter 10 verses 38 and 39 MBB. Hinarap naman ni Josue at ng buong hukbo ng Israel ang Debir. Sinakop nila ang lungsod at ang mga karatig bayan nito. Pinatay nila ang hari at nilipol ang lahat ng mamamayan. Ginawa rin nila sa Debir ang ginawa nila sa Hebron, sa Libna at sa kanilang mga hari. Sa ating pong mga nakaraang pag-aaral at binasa ito ay naglalarawan ng paglusob at pananakop ng mga Israelita sa lupain ng Kanaan. Matapos at naging matagumpay ang kanilang pananakop sa Debir at sa iba't iba pang mga lungsod tulad ng Hebron at Libna na nabanggit. Si Joshua na siyang namumuno sa mga Israelita ay nagpapakita ng pagsunod sa utos ng Diyos. Tayo rin naman po ay pinapaalalahanan na sumunod sa mga pinapagawa ng Diyos kahit hindi po natin alam kung paano o kung kaya ba natin. Marahil sa kakayanan kasi natin parang imposibleng malusob ang mga lungsod, pero nagawa nila ito dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Pinapakita po rito na God's power or omnipotence is generally described as absolute and limitless. He is capable of doing unmeasurably more than humans can ask or imagine. Dito rin po ay ating nasaksihan kung paano ang Diyos ay kumilos sa mga Israelita. Ganon din naman po sa ating mga mananampalataya, ang Diyos ang nagbibigay ng katagumpayan sa ating mga buhay. Sinabi po sa 1 Corinthians 15 verse 57, "But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon dahil sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa ating nararanasan ay patuloy po tayong nakakatayo, hindi po dahil sa ating lakas kundi sa biyaya ng Diyos. Kaya po sa ating pagtatapos, atin pong panghawakan ang salita ng Diyos na mababasa sa Deuteronomy 31 verse 8 MBB version. Si Yahweh ay nangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Tunay na ang Diyos ay maaasahan at siya'y tapat sa kanyang mga pangako. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mensahe na ipinagkaloob niyo sa amin sa umagang ito. Tunay nga po na hindi niyo kami pababayaan ni iiwanan man dahil ikaw po ay tapat sa inyong mga pangako sa amin. Salamat po sa iyong mga salita na patuloy naming nararanasan na ang iyong mga salita ang siyang nagbibigay buhay sa amin. Kaya maraming pong salamat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Muli niyo po kaming samahan sa araw ng bukas, alas 5
5:30 ng umaga para sa ating pang-araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Malaya po natin itong ishare sa ating mga kapamilya at kaibigan upang mas marami pa ang makapakinig at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli, magandang umaga and God bless us all.